Magandang gabi mga kapatid. Ah, Tayo po ay dito pa rin at pagpapatuloy po natin ang ating paglalakbay sa kalat po ng Genesis. Nakalabing apat na po tayong kabanata at sa gabing ito ay sa ikalabing lima at ikalabing anim na kabanata ng aklat po ng Genesis. Na ibang gabi kada kayo amin kakabsat, yung po ating mga kabsat, JT Ilocos, ke Northern Luzon, sa ating po mga igsoon, maayong gabi sa iyong tanan, kaigsoonan, dyan po sa Bicol, marahay na banggi sa Indugabos. Diyos marahay na banggi sa Indugabos. Dyan po sa Pangasinan, Masanto siya Labi, doon po sa Carabao Island, Maya de Gabi, at dito po sa amin, Maya Pabay, Kekonga. So ang ating pong pag-aaralan sa gabi ito ay ang Genesis chapter 15. Dito pong kabanatang ito ay isang tipan, pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham tungkol sa lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Yung pong itong kasaysayan po ng buong kabanatang ito. Ano po? Yung pong lupa na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ano po? So ito yung tipan, the land covenant. So yung land promise. Pinakita ng Diyos ang lupain. Bagamat doon sa Genesis chapter 12, pinakita na ng Diyos yung lupain kay Abram pa lang siya, no? Pero dito po ay inulit ng Diyos yung tungkol sa kanyang pangako, hinggil po sa lupa. Magsimula na po tayo. Dito po sa unay hanggang kaapat na talata. Pagkatapos ng mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa isang pangitain. Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag, ang iyong gantimpala ay magiging napakadakila. Well, sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Yamang ako'y patuloy na walang anak, at ang tagapagmana ng aking bahay ay si Eliezer ng Damasco. At sinabi ni Abram, hindi mo ako binigyan ng anak. At isang alipin na ipinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko. Ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Hindi ang taong ito magiging tagapagmana mo. Ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo. Yung pong verse 1, yun po sa New King James Version. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward. So ito po isang mahalagang mga salita na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Ito ay assurance. Number one, ako yung kalasag. So ibig sabihin, ang kalasag po ay proteksyon sa digmaan. So ibig sabihin, may proteksyon ng si Abraham sa Diyos laban sa kanyang mga kaaway. In other words, siya po ay kasama niyang Diyos sa mga kaaway niya, ni Abraham. Ako yung kalasag kanya. I am your defense. So, walang problema si Abraham do. Ang mapapansin po natin, lahat ng kumalaban kay Abraham o kay Abraham ay nabigo. Dahil nga po ang Diyos ang kanyang kalasag. Ibig sabihin, pinoproteksyon siya ng Diyos. Yung po makikita natin, ganyan ang Diyos. Ang kanyang mga anak, yung kanyang mga tapat na lingkod, ay may proteksyon ng Diyos. So, yun ang sabi niya, I am your shield. Ganyan. Pero meron pa rin siya sinabi, I am your exceedingly great reward. Sabi sa Tagalog, ang iyong gantimpala ay magiging napakadakila. In other words, may bibigay na gantimpala ang Diyos kay Abraham dahil sa kanyang katapatan sa Diyos. So, merong ipinangangakong gantimpala ang Diyos sa kanya. Pero sa puntong ito, walang anak si Abraham. So wala siyang tagapagmana. Ang sinabi niyang tagapagmana ay si Eliezer na taga Damasco kanya. So ito isang alipin na ipinanak sa kanyang bahay. Pero sabi ng Diyos, hindi yan ang iyong magiging tagapagmana. Dahil ang gantimpala ni Abraham ay nakasalalay kung siya magkakaroon ng anak. Siyempre, anong klaseng gantimpala kung wala siyang anak? So, pinaliwanag rito ng Panginoon
na ang kanyang anak ang kanyang magiging tagapagmana. Pero hindi ay pinaliwanag ang paraan sapagkat si Sarai ay baong. Sarah is barren, hindi siya nanganganak. Pero ang punto rito, kaya nga po mahalaga ito na ilagay natin sa ating kaisipan. Sapagkat sa susunod na kabanata, sapagkat ito sinabi ng Diyos kay Abraham at maaaring ito sinabi niya kay Sarai, ang sabi niya, ang iyong anak ang iyong magiging tagapagmana. Pero dahil si Sarai baong, siya gumawa ng paraan upang si Abraham ay magkaroon ng anak. Sapagkat yun ang sinabi ng Diyos. Ang hindi pinaliwanag ng Diyos ay paano paraan na siya magkakaroon ng anak. Yung sinabi yun. Ang sinabi lang niya, ang iyong anak ang magiging tagapagmana, hindi si Eliezer, na yung alipin kanya. So hindi niya inisip, hindi pinakiniwanag kung paano. Kaya nga po, si Sarai ay dumating sa isang idea na ibibigay ni Sarai si Hagar o si Hagar na kanyang alipin kay Abraham upang sa pamamagitan ni Hagar o ni Hagar, si Abraham ay magkakaroon ng anak at meron siyang anak na tagapagmana. Hindi po yun pumasok sa isipan ni Sarai na walang dahilan. Maaaring sinabi ni Abraham kay Sarai, ang anak ang magiging tagapagmana. So, yun po ang maliwanag dito. Sinabi ng Diyos kay Abraham na ang kanyang anak ang kanyang magiging tagapagmana. So, dito po sa ikalima. Siya'y dinala niya sa labas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at yung bilangin ng mga bituin kung mabibilang mo. At sinabi sa kanya, magiging ganyan ang iyong binhi. Sumampalataya sa Panginoon at ito'y binilang na katwiran sa kanya. Ano po salitang binhi? Depende sa context. Yung binhi na sinasabi rito ay yung mga magagaling kay Abraham, yung mga descendants. So yun ay salitang binhi. Ano po? So magagaling kay Abraham ayon sa lahi. So marami po ang kanya magiging descendants. Ito po isang hyperbole o isang extreme exaggeration para ma-emphasize lang ng Diyos na ikaw isang magiging dakilang bansa. In the first place, yun ang pangako niya kay Abraham. Doon po sa kauna-unahang pagkakataon na binanggit niya itong pangako nito sa Genesis chapter 12. Basahin po natin. Ulitin natin. Mag-rewind po tayo dito sa ating isang bagay na pag-aralan po natin. Sabi rito, dito sa Genesis chapter 12 verse 2, I will make you a great nation, I will bless you, and make your name great, and you shall be a blessing. So, you will be a great nation. So, sinasabi rito ng Diyos, ikay magiging dakilang bansa kanya. Magiging marami ang iyong mga descendants. So, ito po ay sinabi, ito isang bagay na hindi mo pwedeng sundin sapagkat ito yung pangako. Ito yung pwede mo lang paniwalaan. So dito si Abraham ay sumampalataya sa Panginoon. So naniwala sa sinabi niya. Hindi po ito faith only, no po. May bahagi ng pananampalataya na kailangan sundin. May bahagi ng pananampalataya na pwede mo lang paniwalaan. At ito ang siyang halimbawa niya. Ito isang pangako. Sabi niya, ang iyong binhi ay maging kasing dami ng bituin sa langit. So yun ay pangako ng Diyos. Magiging ganyan ang iyong binhi kanya. So, paano susundin nyo? Yun ay isang pangako. Kailangan mo lang siyang paniwalaan. So, saan namang pananampalataya na galing sa Diyos? Dalawang aspekto po yan. Mga bagay na paniniwalaan mo lang at mga bagay na paniniwalaan mo at kailangan mo sundin. Siyempre, hindi mo lang pwede sundin ang isang bagay na hindi mo pwedeng sundin. Katulad nito, na isang pero sumampalataya si Abraham, niniwala siya. He trusted in God. Tandaan nyo, wala siyang anak dito. Wala pa siyang anak. Paano magkakaroon ng binhi si Abraham kung wala siyang anak? Pero pinaniwalaan pa rin niya yung Panginoon. Dito ang dakilang paniniwala at pagtitiwala ni Abraham sa Diyos. Wala pa siyang anak. Pero pinapangako ng Diyos, maging kasing dami ng bituin ng iyong binhi, wala pa siyang anak. Pero siya naniwala at tiwala sa Diyos. Kaya ito'y binilang sa kanya na katulad. Yun po ang karakteristik ng sumasampalataya sa Diyos. Kahit po si Noe,
o si Noah, wala pang baha. Pero sumunod siya sa utos ng Diyos na si gumawa ng daong. Sa paggugunawin niya ang sanglibutan sa panahon ni Noah sa pamamagitan ng isang baha o flood. Pero nung gumawa ng daong si Noah, wala pang tubig. Pero niwala siya sa Diyos. Ganon din si Abraham. Pinangakuha si Abraham na may kasindami ng bituin ng kanyang mga descendants o kanyang binhi. Pero wala pa siyang anak sa oras na yun. Pero naniwala siya. Sa 7, at sinabi niya sa kanya, ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur na mga Kaldeo upang ibigay sa iyong lupain ito para parang kini. Sinabi niya, o Panginoong Diyos, paano ko malalaman na mamanahin ko yun? At sinabi sa kanya, magdala ka rito ng isang dumalagang bakang tatlong taon ng gulang, isang babaeng kambing na 3 taon ng gulang, isang kalapati, isang lalaking tupang 3 taon ng gulang, isang inakay na bato-bato, at sa inakay na kalapati. Hindi natin na bakit 3 taon ng gulang gusto ng Diyos. Wala na natin isipin yun, yun ang gusto ng Diyos. Anong kahulugan? Hindi natin na ba 3 taon? Yun po ang choice ng Diyos. Dito po makita natin ang isang salita na ginamit ng Diyos. Ano po? I am the Lord. Pag itong salitang Lord ay L-O-R-D, nasa capital uppercase o Latin capital, yun po'y naisalin sa salitang YHWH na sa ibang mga salin katulad ng American Standard Version, ito'y sinasal na Jehovah. Sa ibang salin, ito'y sinasal na Yahweh. Ang ibig sabihin po ng salitang YHWH, ang palagi ng umiira. Mapapansin po niyo, ito po isang very interesting study na pwede nating suungan sa pag-aaral sa Biblia. Na pagka ang Diyos ay nangangako o nakikipagkatipan, ang ginagamit niyang pangalan ay YHWH. Bakit ganon? Sapagkat kung ikay nangangako, kung ikay isang tao nangangako, pwede mong hindi matupad ang iyong pangako sapagkat pwede kang mamatay. Bagamat ikaw ay tapat na tutuparin mo yung pangako mo sa isang tao, pero paano matutuparin kung ikaw mamamatay? Pero ang Diyos, dahil palagi siyang umiiral, hindi tutuparin niya yung kanyang pangako sapagkat palagi siyang andoon. He is always present. He is always existing. So kapag ang Diyos ay gumagawa ng tipan sa tao, ito ang pangalan na ginagamit niya. Halimbawa, dito po sa Exodus chapter 20 verse 2, nang siya nakipagkatipan sa bansang Israel, sabi niya, I am the Lord your God. L-O-R-D capital. So bakit yun nasabi niya? Ako ang palagi nang umiiral na inyong Diyos. Yun ang ibig sabihin na sinabi niya. In other words, kailangan kayo sumunod sa akin dahil kung hindi kayo susunod, hindi kayo makakatakas. At kung ako'y mangangako, ito yung aking tutuparin sapagkat palagi ko umiiral. And very interesting po yun. Hindi po ginagamit ng mga salita sa Biblia na walang kahalagahan. Ang ginawa ko nga po sa aking pag-aaral, yung salitang I am the Lord your God, ang literal na kahulugan noon, ako ang makapangyarihang palagi umiira. Yun ang ibig sabihin ng salitang yun. I am the Lord your God. Ang ibig sabihin ng Diyos, yang makapangyarihan. Mighty. Makapangyarihan. So, paano mo lalabanan ng Diyos? Siyang Diyos na makapangyarihan na palagi nang umiira. Pagkagalaw po ang ating paraan ng pag-aaral, medyo madali na maunawaan ng mga sila. Kasi minsan, I am the Lord your God. YHWH, hindi mo manalang kung anong kahulugan. No? So, anong maintindihan mo doon sa pangungusap na yun? So, definitions are very important. Kailangan natin malaman ang mga kahulugan. Ito pong hiningi ng Diyos ay kasagutan doon sa katanungan ni Abraham o ni Abraham. Paano ko malalaman na mamanahin ko ito? Kaya nga po yung pinakuha niya mga hayop, yun ay magiging tanda na yung lupang yun na ipinangako ng Diyos ay mamanahin ni Abraham. Kasi makikita mo ano ba kahalagahan ng mga hayop na nirequest ng Diyos. Dumalagang bakang 3 taon ng gulang, isang babaeng kambing na 3 taon ng gulang, isang lalaking tupang 3 taon ng gulang, at siyang inakay na bato-bato at siyang inakay na kalapati.
Makikita po natin ang kahalagahan niya later on. Dito po sa talata 12 hanggang sa 15, nang lulubog ng araw, nakatulog si Abraham ng mahimbing. Isang makapal at nakakatakot na kadiliman ang dumating sa kanya. So siya natulog ng mahimbing. Siguro ito ay isang pangitain. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, tunay na dapat malaman na yung binhi ay magiging tagibang bayan sa lupaing hindi kanila. At sila magiging mga lipin doon at sila pahihirapan sa loob ng 400 taon. Ngunit ang bansang kailang paglilingkuran ay aking hatulan at pagkatapos aalis sila na may malaking ari-arian. Subalit ikaw ay payapang tutungo sa iyong mga ninuno at ikaw ay malilibing sa panahong lubos na ang iyong katandaan. In other words, pag nangyari ito, hindi na makikita ni Abraham ito. Pag dumating na yung pangako ng Diyos na ito, matagal na siyang patay. So hindi niya makikita sa kanyang buhay itong pinangakong ito ng Diyos. Sabi rito, ang iyong binhi, yung bansa magagaling sa kanya, ay magiging tagaibang bayan sa lupay hindi kanila. So magiging sila ipupunta sa isang bayan na hindi kanila. Sila magiging dayuhan doon sa lugar na yun. At sila pahihirapan ng 400 taon. Dito po kailangan natin unawain na yung 400 taon na yung buong panahon na ilalagi nila sa lupaing yun, at sila ay pahihirapan sa bahagi ng 400 taon. Dahil hindi po nakarating po ba sa Israel, sa Egypto, sa pamamagitan ng Jacob, ay hindi man sila pinahirapan. Mayroong point of time na patay na si Joseph na sila simulang pahirapan. Doon po sa Exodus chapter 1 po yun. So yung bansa magagaling kay Abraham ay magiging dayuhan sa isang bansa. So isang lupain na hindi kanila. Tayo po ay mag-rewind. Ano po? Noong nagkaroon ng famine sa Canaan o sa Canaan, sinugo po ni Jacob ang 10 sa kanyang mga anak sa Egypto. Siyempre, si Jose doon na sa Egypto, ang pinakabunso na si Benjamin, naiwan niya. Yung 10 lamang na may edad na pumunta sa Egypto. Ano po? At si Joseph ay nandun sa Egypto noon kasi naging pangalawang makapangyarihan sa buong lupain ng Egypto. Nung sila pumunta roon, nakilala sila ni Jose. Pwede na natin kailangang ikwento yung buong kwento dahil pupunta rin tayo doon later on. Ang nangyari, in the end, pinatawad ni Joseph ang kanyang mga 10 kapatid at inimbita ang kanyang ama na makarating sa lugar ng Egypto, sa isang magandang lugar, tinatawag na Goshen, na isang lugar na matubig at mataba. Ito po yung nasa northern part ng Egypt. Dito po sa Exodus chapter 1, verse 1 to 5, ano po? Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na dumating sa Egypto kasama ni Jacob, kasama si Jacob. Bawat isa ay kasama kani-kanyang sangbahayan. So may pamilya na ito mga anak niya. Si Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad at Aser. Lahat ng tao nagmula sa balakan ni Jacob ay 70 katao at si Jose nasa Egypto na. Ito pong 70 person ay approximation. Hindi ito actually eksaktong bilang. Mapapatanong pa-experiment tayo mamaya. Lahat ng taong nagmula sa balakan ni Jacob ay 70 katao at si Jose nasa Egypto na. Pero sa Gawa chapter 7 verse 14, ito po si Esteban, inspired by the Holy Spirit. So hindi siya nagsisinungaling. Pagkatapos siya nagsugo si Jose, nanyayahan niya si Jacob na kanyang ama at ang lahat ng kamag-anak na 75 katao. Hindi natin alam kung sinama niya bilang ni Jose doon sa bilang na yon. Sapagkat yung isa 70, yung isa 75. So pagsamahin natin yung harmonize, makikita natin ang totoo. Ngayon, nung namatay na si Jose, ano po, at hindi na siya kinikilala ng mga haring dumating, hindi nila recognize ang ginawa ni Jose sa bansang Egypto, pinahirapan nila ang bansang Israel. So hindi po eksaktong 400 years ang pagpapahirap sa bansang Israel. May bahagi lamang ng 400 years na pinahirapan na sa ang Israel sa lupain ng Egypto. Sa Exodus chapter 1 verse 11, kaya't naglagay sila ng mga tagapangasiwa
upang pahirapan sila sa kailang mga sapilitang paggawa. Kailang ipinagtayo si Pharaoh ng mga lungsod, imbakan, ang Pitom at Rameses. So yung makikita natin. Pero nung sila'y lumabas sa Egypto, silang total na bilang ng kailang pag-impil o pagtigil sa Egypt ay 400 years. Dito po sa Exodus chapter 12 verse 40, ang panahon ng nira ng mga anak ni Israel sa Egypto ay 430 taon. Again, yung 400 ay rounded figure. Ano po? So, 430 years or sabi nila 400 years. Yan ang sabi ng Diyos kay Abraham. Ang actual na bilang ay 430 years. Kung i-round up mo yung 430 years, yun ay 400 years. So, wala pong discrepancy doon. So, dito po sa makikita natin, sinabi ng Panginoon, nalalabas siya na doon na may malaking ari-arian. Paano nangyari yun? Dito po sa Exodus chapter 12 verse 35. Ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa sinabi sa kanila ni Moises. Sila humingi sa mga Egyptian ng mga alas na pilak, mga alas na ginto at mga damit. Binigyan ng Panginoon ng bayan ng biya sa panin ng mga Egyptio, kaya't ibinigay sa kanila ang anumang hingin nila. Kaya't kailang sinamsam ang mga Egyptio. Kaya lumabas sila na may malaking ari-arian. So dito po sa ikalabing-anim, may sila po kasi ito. Sa ika-4 na salin ng iyong binhi, muli silang babalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang kasamaan ng mga Amoreo. Nang lumubog ng araw at madilim na, sabi rito, nang lumubog ng araw at madilim na, isang kurnong umuusok at isang tanglaw na nagniningas ng dumaan sa gitna ng mga hinating hayop kanya. Yung po ang Amoreo, yung po yung Amorites, ito po yung nagsisimbolo ng lahat ng mga tao sa lupain ng Kana. So after the 4th generation, after Jacob has left Canaan, sabi rito, ang kanyang mga descendants ay babalik sa lupain ng Kanaan at kanilang sasakupin ang lupain na yun. So 430 years, pagkatapos pumunta si Jacob sa lupain ng Egypto, babalik ang kanyang mga descendants sa lupain ng Kanaan bilang isang dakilang bansa at kailang kanila pong sasakupin ang buong lupain ng Kanaan. So yun pong verse 17, lumabog yung araw at madilim na, isang undong umuusok at isang tanglaw na nagliligas ng dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Ito sa tanda na hiningi ni Abraham. So pinakita ng Diyos ito ang tanda na yung pinangako ko sa yung lupain ay bibigay ko sa iyo. Ano yung lupain na yun? Alam niyo itong Genesis 15 ay napakahalaga upang malabanan natin ang maling aral ng premillennialism. Ang mga premillennialists ay naniniwala na yung lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay hindi na ibigay. Kaya't babalik ang Panginoon at ito ibibigay sa bansang Israel. Dahil hindi pa rin naibigay yung lupang ipinangako. Saan ba yung lupain na yun? Dito po sa mga uling talata ng Genesis 15 ay binigyan ng definition ang hangganan ng lupain ipinangako ng Diyos kay Abraham. Tingnan po natin. Nang araw na yon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham at na sinasabi, ibibigay ko lupain ito sa iyong binhi. Mula sa ilog ng Egypto, the river of Egypt, ito po yung boundary ng Sinai Peninsula at ng lupain ng Canaan, hanggang sa malaking ilog, ang ilog Euphrates. Yun po sa Mesopotamia. Later on, naging Babylon. Ang lupain ng mga Kineo, Kinizeo, at mga Kadmoneo, ang mga Hiteo, Perezeo, at Rephaim, at lahat ng Amoreo, Cananeo, Gergeseo, at ng mga Jebuseo. Itong lahat ng mga taong nakatira sa lupain ng Canaan. Ito ba'y naibigay sa bansa Israel? Ay siya pinangako ng Diyos kay Abraham o kay Abraham. Tama, sabi ko the premillennialist thinking, hindi ito naibigay ng Diyos sa panahon ni Joshua. Nang sila'y pumasok sa lupain, hindi naibigay lahat. So yung boundary na yon mula sa River of Egypt hanggang sa Euphrates River, hindi raw tinaibigay. Ay siya pinangako ng Diyos. Ayun po, hindi tama.
sapagkat ating pong pagbabasahin lamang ng simpleng mga payak na talata sa Biblia. Tama po isang kapatid, ang pangalan po Jim Forbo, bagamat later ang siya ay lumihis at nagturo sa maling aral, pero tama sinabi niya sa akin, nung ako'y nagsisimula pa lang mag-aral, ang sabi niya, si Jim Forbo, nakita ko lang po yan mga 3 beses sa buong buhay ko. Ano po. Hindi ko siya talaga kilala. Ang sabi niya, the best way to refute doctrinal error is by knowing the Bible. Totoo po yun. Kaya mahalaga itong ginagawa nating pag-aaral na ito. Huwag lang tayo mag-aaral ng paksa-paksa. Hindi tama yung paksa-paksa sapagkat maraming paksa ang Biblia. Pero mas madali tayong gawa ng paksa-paksa. Walam natin mismo ang Biblia. Dito po sa sinabi ni Joshua. Sa Joshua chapter 23 verse 14. At ngayon sa araw na ito, malapit na akong humayo sa lakad ng buong lupa. In others, malapit na siya mamatay. At nalalaman ninyo sa inyong mga puso't kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga buting bagay na ipinangako ng Panginoon ninyong Diyos tungkol sa inyo. Lahat ay nangyari sa inyo, wala kahit isang bagay na nagkulang. So, ibig sabihin, lahat ng ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa bansang Israel ay tinupad ng Diyos. Hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang pinangako. Yun ang sinasabi niya. Nagsasabi ba ng totoo si Joshua? Tingnan po ninyo sa 1 Samuel chapter 8 verse 3. At maganda po basahin po natin ang English po rito. Sa 1 Samuel, sa ulang sulat ni Samuel, ano po, chapter 8 verse 3. Ito po ang ating mababasa sa aking malaking Biblia. Yeah, 2 Samuel po. Nagkamali tayo. 2 Samuel. Yung 1 Samuel pala, paghingi ng hari. The 2 Samuel chapter 8, verse 3. Pwede rin po natin makita sa 1 Chronicles chapter 18, verse 3. Ano po? Ito ang ating mababasa. David also defeated Hadadezer, the son of Rehob, the king of Soba, as he went to recover his territory at the river Euphrates. Pag sinabi natin to recover, dati sa kanya yun. Saan? River Euphrates. Sabi sabihin na ibigay sa bansang Israel yung lupain na yun. Pero dito po sa 1 Kings chapter 4 verse 21, ito pong pananalita rito exactly the same doon po sa Genesis chapter 15 verse 18. Tignan nyo. Sa Genesis 15 verse 18 ganyan. Nang araw na yun, ang Panginoon at pagkatipang kay Abraham na sinasabi, binigay ko ang lupain ito sa ibinhi mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog Euphrates. Dito po sa 1 Kings chapter 4 verse 21. At si Solomon ay naghari sa lahat ng kaharian mula sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng Pilisteo hanggang sa hangganan ng Ehipto. Yan ang river of Egypt. Sila'y nagdala ng mga buwis, taglingkod kay Solomon sa lahat ng araw ng kanyang buhay. So, naibigay ba yung lupain na yun? Yes. Kaya ano sinasabi ng mga premillennialists na dito naibigay? Kaya ito po yung mahalagang tandaan po natin. Yung boundary ng lupang ipinangako ng Diyos ay well-defined sa Genesis 15, 18 to verse 21. At papatunayan natin sa mga binasa natin na ito ibinigay ng Diyos sa bansang Israel. Ayon sa ipinangako ng Diyos kay Abraham. Yung sa Diyos ay hindi sinungaling. At pag sinabi niya, pinangako niya, ito ay kanyang gagawin. Kung yung pinangakuan niya ay magiging tapat sa kanya, mga kapatid. So, Genesis 16. Si Hagar at Ishmael. Ito ang context po nito ay doon sa Genesis 15, verse 4. Sa pagsabi rito ng Diyos, ng Panginoon kay Abraham, o kay Abram, ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo. Ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo. Pero ang makikita natin, hindi pinaniwalag ng Diyos kung paanong paraan magkakaroon ng anak si Abraham, yamang kanyang asawa na si Sarai ay baog, barren.
Dito po ang isang sitwasyon. Dati nga aking pagkaunawa rin, hindi sila makapaghintay. Actually, mali yun. Meron silang pananampalataya sa Diyos. Kaya lang, gusto nilang tumulong para matupad yung pangako ng Diyos na sa anak ni Abraham ay magiging tagapagmana. Si Sarai na asawa ni Abraham ay dito po sa Genesis 16 verse 1. Si Sarai na asawa ni Abraham ay hindi nagkakaanak sa kanya. At siya may isang alilang babae na taga-Ehipto ng pangalan ay Hagar o Hagar sa English. Ano po? Sinabi ni Sarai kay Abraham, ako'y nadlangan ng Panginoon na magkaanak. At so hindi siya nadlangan. Meron takdang panahon ng Diyos. Sumiping ka sa aking alilang babae, marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya. At pinakinggan ni Abraham ang sinabi ni Sarai. Kaya't pagkaraan ng 10 taong paninirahan ni Abraham sa lupain ng Kanaan, mula sa Haran sa humimpil sa Kanaan, kinuha ni Sarai na asawa ni Abraham si Hagar na taga-Ehipto na kanyang alila at ibinigay kay Abraham na kanyang asawa upang maging asawa niya. So, magiging dalawang asawa ni Abraham dito, si Sarai at si Hagar o si Hagar. Ang dahilan po rito ay dahil nga hindi pinaliwanag ng Diyos kay Abraham kung paano siya magkakaroon ng anak. Sa isip po ni Sarai, si Baog, paano magkakaroon ng anak sa akin si Abraham? Ako'y Baog. Hindi ako nagkakaanak. So naisip niya na sa pamamagitan ng kanyang alipin na si Hagar o si Hagar, si Abraham magkakaroon ng anak at tagapagmana at matutupad ang pangako ng Diyos kay Abraham. Yung ba'y masama? Hindi, not necessarily. Meron siya magandang intensyon. Ano po? Hindi lang niya naintindihan. Dahil hindi na ipaniwanan ng Diyos kung paanong paraan ay magkakaroon ng anak si Abraham. So, later on, malalaman natin actually sa Genesis 17, malalaman natin na hindi siya Ismael ang magiging tagapagmana ng Diyos, kundi sa isang anak na magagaling kay Sarai. At ito yun ay miracle. Dahil nung ipinanganak po si Isaac o si Isaac, si Sarai 90 years old, si Abraham 100 years old. 90 years old, hindi matanda na yun. Hindi na siya dinadatnan, katulad ng ugaling babae. At sila nagsiping, sila nagkaanak. That was a miracle. Kaya nga po si Isaac hindi anak ng salaman, kundi anak ng pangako. Dahil kung ito ay anak ng laman, imposible yun na magkaroon pa ng anak si Abraham at si Sarah sapagkat pinalitan yung pangalan nila noon sa kanilang katandaan. Imposible yun. So it was a miracle that Isaac was conceived. Makita natin. Pero ang problema, ito po ang problema ng ibang mga tao. Binigyan mo sila ng pabor, later on ikaw pa magiging masama. Ito ang kaso po ni Hagar. Basahin po natin. Si sumiping kay Hagar at naglihi, at na makita ni Hagar na siya naglihi, tinignan niya na may paghamak ang kanyang Panginoong babae. Ano sinasabi ni Hagar kay Sarah? Dahil kita, bawag ka kung magkakaroon ng anak. Magkakaroon ng anak si Abraham sa akin, ikaw hindi. Yun po'y kawalan ng pagpapasalamat. Sa isang karangalan na ikay maging asawa ng iyong Panginoon. At yun siya pa, magitan ng kabutihan ni Sarai. Isipin nyo, sakripisyo yun sa parte ni Sarai. Na imbes na siya lamang asawa ni Abraham, binigyan ni si Hagar para maging asawa. That was a sacrifice. Na dapat pasalamatan ni Hagar. Na hindi. Hinamak pa niya ang kanyang Panginoong babae. Siyempre magagalit si Sarai. So dito po sa verse 5, at sinabi ni Sarai kay Abraham, mapasayaw naman kasamang ginawa sa akin, sapagkat asawa niya si Hagar. Ibig sabihin, ba't hindi mo siya pagwawalan sa kanyang ugali? Yun ang sinasabi ni Sarai. Ibinigay ko sa aking alila sa iyong kandungan, at nang makita na siya naglihi ay namak ako sa kanyang paningin. Ang Panginoon ang umataw sa akin at sa iyo kanya. Sino ba gawa ng kabutihan dito? Di ba ako? Ba't ngayon ako pang masama? Yun ang sinasabi ni Sarai. Pagsabihan mo si Hagar, yun ang sinasabi niya. Ba't ganun ang ginawa niya sa akin? Sa gitna ng kagabutiang kagandang loob na pinakita ko sa niya,
maging asawa niya kanya, ganun pa ginawa niya sa akin. Pero dito po sa verse 6, inilipat ni Abraham kay Sarai ang responsibilidad sapagkat si Hagar ay alipin ni Sarai. Subalit sinabi ni Abraham kay Sarai, ang iyong alila ay nasa iyong kapangyarihan. Gawin mo sa kanya ang mabuti sa iyong paningin. Binigyan siya ng kalayaan ni Abraham. At pinagmalupitan siya ni Sarai at si Hagar ay tumakas. Yun po yung natural na reaksyon ng isang tao. Galit siya. So sinaktan niya siguro si Hagar, hindi niya natiis, ay tumakas. Dito po sa sumunod na talata, the verse 8, sinabi niya, Hagar, alila ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Alam niyo, dito po sa verse 7, natagpuan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal sa ilang at sa bukal na nasa daang patungo sa Shur. Ang Shur po ay nasa Sinai Peninsula at ito'y malapit na sa lupain ng Egypto. So dahil si Hagar ay papagaling taga-Egypto, so babalik lang sa Egypto. Doon ang direksyon na pupuntahan niya. Pero siya ay nahadlangan ng Diyos. At sinabi niya, Hagar, alina ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? At kaya sinabi ko, tumatakas kay Sarai na aking Panginoon. Sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, magbalik ka sa iyong Panginoon at pasahap ka sa kanya mga kamay. Sinabi rin sa kanya ng anghel ng Panginoon, pararamihin ko lubos sa iyong binhi, sila'y hindi mabibilang dahil sa iyong karamihan. Meron pong difficulty ang talatang ito. Ang nagsasalita ang anghel ng Panginoon. Pero ito nagsasalita ang anghel ng Panginoon ay sinasabi niya isang pangako na ibinigay ng Diyos kay Ishmael. Later, mababasa natin sa Genesis 17. Siya magiging isang dakilang bansa. Pero sinasabi ito yung anghel ng Panginoon kanya. Pararamihin kong lubos sa iyong binhi at sila hindi mabibilang dahil sa karamihan. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, ngayon ikaw ay nagdadalang tao at maanak ng isang lalaki at itatawag mo sa kanyang pangalan Ishmael sapagkat pinakinggan ng Panginoon ang iyong dalamhati. Ito po ay makikita na sa ibig sabihin sa salitang anghel. Ang anghel ay sugo ng Panginoon. Either na nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng anghel. Yun lang makikita nating paliwanag dito. At hindi mismo yung anghel ang nanggaling ang kanya sinasabi, kundi galing sa Diyos. Para bagang ang isang propeta is inspired by the Holy Spirit. Bagamat ang propeta nagsasalita, ang sinasabi niya ay galing sa Diyos. Maaaring ganito ang kaso rito, mga kapatid. Sapagkat yung sinasabi niya ay mga salitang magagawa lamang ng Diyos at hindi ng isang anghel. Paano magagawa ng anghel na pararamihin niyang lahi na Ishmael? Ang Diyos lamang pwede gumawa no, di ba? Siya maging isang taong gaya ng mailap na asno. Ang kanyang kamay laban sa lahat, ang kamay ng lahat ay laban sa kanya, at habang nabubuhay kalaban ng lahat ng mga kapatid. Kaya kanyang pinangalanan ang Panginoon na nagsalita sa kanya, ikaw ay Diyos na nakakakita, sapagkat sinabi niya, talaga bang nakita kong Diyos at nanatiling buhay pagkatapos na makita niya? So, anghel ng Panginoon, kanya. Pero ang nasa isip ni Hagar, yan ang Diyos. Ito po yung mga bagay sa Old Testament. Marami mga ganitong klaseng mga pangungusap. Kahit later on, doon sa Genesis chapter 18, sabi, nagpakita ang Panginoon kay Abraham. And later on, nakita niya tatlong lalaki. So, huwag tayo pumunta ron, mag-aaralan natin bukas. So, dito rin gano'n, anghel ng Panginoon, pero ang naisip ni Hagar ay ang Diyos. Nakita ko ba talaga ang Diyos kanya? Dahil hindi mo pwede makita ang Diyos na ikay mabubuhay kanya. Sapagkat sinabi niya, talaga ba nakita kong Diyos na natiling buhay pagkatapos na makita siya? Ito rin po sinabi ng Diyos kay Moses. Makikita mo aking tagiliran, kanya kamay, pero wala sino ang tama kita sa aking mukha na hindi mo mamamatay. Kaya rin nagtataka sa kanya.
Kaya't pinangalanan ng balong iyon na balon na nabubuhay na nakakita sa akin. Ito'y sa pagitan ng Kadesh at Bered. At nanganak si Hagar ng isang lalaki, Abram, at tinawag ni Abram ang kanyang anak na ipinanganak ni Hagar ay Ishmael. Tignan po niyo, si Abram ay 86 na taon na ipinanganak ni Hagar si Ishmael sa kanya. So ito po, 86 years old nung ipinanganak si Ishmael, 100 years old na ipinanganak si Isaac. So meron 13 pagitan between Ishmael at si Isaac. 13 years ang difference nila. So ito po ang nangyari. Ito po ang makikita natin. Ang Diyos ay may takdang panahon sa lahat ng mga bagay na kanyang gagawin. Ay may takdang panahon ng Diyos na magkakaroon ng anak si Sarah. Makakatawa ito dahil hindi siya makapaniwala dahil 100 years old na si Abraham, 90 years old si Sarah. At magkakaroon siya ng anak. Imagine natin, pinasususo ng isang matandang babae, isang sanggol. Nakakatawa talaga yun, di ba? So mga tweed, yun ay isang pagitan ng 13 taon, si Ishmael at saka si Isaac. At ito ang Diyos, may takdang panahon. At ito yung makikita natin sa buong Biblia. Ito po sa Galatians chapter 4, verse 4, sayin natin, ito po yung plano niya isugong kanyang anak, di ba? Basahin natin sa Galatians chapter 4, verse 4. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. When the fullness of the time had come, in other words, yung takdang panahon na tinakda ng Diyos. Hindi po ang unang mangaral sa Mark chapter 1. Ganyan din po pananalita na ginamit dito, ano po, sa verse 15, saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. The time is fulfilled. In other words, yun ang takdang panahon. So, mayroong takdang panahon ng Diyos sa mga bagay na ginagawa niya. Kahit dito po sa pagkakaroon anak ni Isaac, ano po, ito po ay may takdang panahon ng Diyos. There was a time para gawin yon kay Abraham. Kaya lang, siyempre ang tao, parang naiinip. At saka parang imposible ka, isip ni Sarai, imposible. Di mo magkakaanak. Paano ka magkakaanak? Sabi niya kay Abraham. So naisip niya isang magandang bagay. At dito natin makikita sa Old Testament, hindi bawal ang magkaroon ng higit sa isang asawa. Otherwise, yung yun ay bawal, hindi gagawin ni Sarai. Pinapayagan ng Diyos yun, basta ito ay hindi asawa ng may asawa. Doon po sa kaso ni Abraham, nung siya pumunta sa Egypt, and later on sa Genesis chapter 20, sa kaso ni Abimelech, ganun din si Abraham, sa kaso ni Abimelech, at siya sa kaso ng Egypt, sinungaling siya, sa kapatid ko sa kanya. At kinuha siya ng Paraon, at sinabi ng Paraon, ano bang ginawa mo kanya? Ginawa mo ang asawa ng may asawa. So, bawal yun. Pero kung dalaga, hindi. Pero pagdating sa bagong tipan, hindi na pwede yun. Dahil sinasabi niya, sa 1 Corinthians chapter 7, bawat isa ay magkaroon ng asawa kanya. Dito po sa 7 verse 2, nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife. Ilan yun? Isa lang. And let each woman have her own husband. So, hindi na pwede yun. Sa Old Testament lang. So, bakit pinayagan ng Diyos? Hindi natin alam. Pero hindi talaga yung nakaloba lang. Siguro dahil kakunti pa mga tao, no? Hindi na para na sila dumami. I don't know. Pero hindi na pinapayagan ng Diyos yun sa bagong tipan. So, tingnan po niyo. Itong mga pangakong ito, inuulit-ulit ng Diyos. Ito po sa Genesis 15, inuulit ng Diyos yun kay Abraham. At inuulit din yung kay Isaac. Bakit inuulit ng Diyos? Just to emphasize na ito aking pangako. Huwag mong kalimutan niya. Ito aking pangako at aking tutuparin sa iyo. So ito po ang ating maikling pag-aaral po sa gabing ito. Kasi itong mga talatang ito may maikli lang. Kaya
Pinagsama lang 15 at saka 16. Bukas po in Genesis chapter 17, ito po tungkol sa covenant of circumcision. At pagkatapos 18. Atingin po natin ang 18 sapagkat ang Genesis chapter 18 ay actually dalawa po ang paksado. Yung 17, dahil binabanggit na po noon ng Diyos ang pangako kay Isaac. Ano po? At doon sa 18, yung po ang takdang panahon. Inulit din ng Diyos na may takdang panahon na si Sarah ay magkakaroon ng anak. Very interesting po. Sabi nila, Genesis walang kwentang pag-actually. Hindi. Ito'y napakahalagang malaman at maunawaan na mabuti sapagkat maraming bagay sa buong Biblia ay nakasalalay sa Genesis. Yun ang makikita natin mga kapatid. Wala po ba kayong tanong mga kapatid sa ating pinag-aralan? Sa palagi ko wala dahil hindi naman po ganun kakomplikado ang ating pinag-aaral, maliban sa anghel ng Panginoon. Para sa Exodus po, ganun din. Nung makita ni Moses ang burning bush, ang nagsasalita doon ni anghel ng Panginoon. Ganyan. So, yun yung phrase na yun ay umuulit-ulit sa Old Testament. So, ito'y magandang pag-aralan. Pero, hindi naman siya critical. Ano po? Pwede magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng isang anghel. Hindi actually siya nagsasalita, kundi siya isang tagapagsalita. Pwede yun. O yung anghel ng Panginoon ay Diyos. Sapagkat ang sasalita ang anghel ay sinugo. One who is sent. Kaya po hindi naalis ng Panginoon ang awit sa pagpupuri. Dahil meron pong magandang epekto yan sa ating pananampalataya sa Diyos. Yun po ay paraan ng pagpupuri sa Diyos. Tingnan po mga ating mga kapatid na nag-comment. Aljon Ocampo, good evening. Good evening po. Samuel Graneta, good evening again. Brethren, God bless everyone. Arnold Dasilo, gandang gabi po sa lahat. Medic Canono, Maya Papengi po, kaya katamongan. Yun po yung Kapampangan po. Excuse me, ibig sabihin, magandang gabi sa ating lahat. Si Rafael Ortiz. So iba-iba po ating salita. Magandang gabi po. God bless everyone. Leonita Torreliza, na ibang garabi, kada kayo mga isuon. Combination po yan. Yung pong isuon, Cebuano po yun. Ano po? Sa Ilocano, kakabsa. Sa Bisaya, kaigsuonan, mga isuon. Na ibang garabi, kada kayo, yun po Ilocano. Magandang gabi sa inyo. Maricel Sanchez Atibagos, patuloy po tayo mag-iingat, mag-iksyon. Yes, amen. Talagang delikado po. Antonio Damelerio, good evening, brother. Jojo Campo, magandang gabi po. At sino itong kapatid nito, nasa Dubai po ito. Rufert, good evening po. Pamerto Leoncion, good evening po. Ang alam ko po, Ilocano itong kapatid na ito. Edna Delfino Villamayor, good evening po. Si Abel Espirito, watching brother from my home at Sudapin, Kidapawan City. Nakarating lang po ako sa Kidapawan. Yun po ay isang sabi sa akin, yun po yung lugar ng mga Ilocano. No po? Marami pong lugar sa Cotabato ay maraming mga Ilocano. Meron po klase no sa college, galing siya sa Kidapawan City. Lanna Congregation, watching from Lanna, Solano, Cagayan, Bra. So po yung mga pagka-double-double yan, ibig sabihin, mga Ilocano. Sipcar Church of Christ. Alam ko si Cipriano Carpintero ito. Kumusta rin no? Mabuti naman. Kaya ikaw rin sana sa mabuting kalagayan. Rolando Salvador, T.Y. Brad, nakaka-inspire. Kaya po sa Ilocano yan, awan ang yaman na, kapsa. Sabi, wala ka naman, kapatid. Kennedy Pili Gambol, good evening po sa lahat. Good evening din sa inyong lahat. So maganda po. Tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral. Upang tayo po ay maragdagan ng ating kaalaman sa banal na sulat. Actually, hindi lang kayo natututo. Pati nagtuturo. Siyempre, kahit na ito'y napag-aralan mo na, kung ito'y tuturo mo, yun ay re-review mo pa rin. At magkakaroon ka ng karagdagang pag-aaral. Actually, napag-aralan mo itong unang panahon, pag inulit mo, meron kang makikita katotohanan, hindi mo napansin noong unang panahon. Ganun talaga ang pag-aaral sa Biblia po. Ang Biblia po ay isang malalim na
Anong tawag doon na malalim na hukay na maraming laman. Hindi natatapos sa pag-uhukay mo at meron ka pa rin makukuwang kayamanan. Kayamanan, karunungan na galing sa Diyos. Yun po. Meron pang dagdag. Koji Kimson. Good evening po, watching again from Taiwan. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Kaya ito po, yung kapatid na ito, gandang pa sa Republic of China, aka Taiwan. Dalawa po China kasi. People's Republic of China at saka yung Republic of China. Yun po, Republic of China, yun ang tumakas sa mainland China. Talo sila ng mga communist sa pangunan ni Mao Zedong o naging Mao Zedong later on. At sila tumakas sa lupain sila ng Taiwan na may kaisipan na later on babalik sila sa mainland at kailang muling kukunin ang China. Pero baliktad, pero din ang iniisip ng mainland, kukunin din nila Taiwan at ibabalik sa China. Anyway, whatever, yun po ang Taiwan. So ito po ang kapatid, si Koji Kimson. Ang alam ko po, Ilocano rin po itong kapatid na ito. Taga Difun sa Quirino. Doon po si Brother Roel Arcalas. Yun po, sa San Pascual, karating na po kami doon. Ang church building po nakataas. Kung mahina ang tuhod mo, mayayari ka doon. Makataas eh. Papataas po yung papunta yung church building. So, wala na po akong nakitang tanong o comments. Maraming salamat po sa inyo. Agyamanak, mga kabsat. Agyamanak kakabsat. Salamat kaayo, mga igso. Hindi ko yung sa ibang wika, hindi ko alam po yung thank you. Basta maraming salamat. Yan po ang pangkalahatan. Thank you sa inyong sa ating nandito kayo sa ating pag-aaral salita po ng Diyos. Tayo po ay magtatapo sa isang panalangin. Amang banal, palagi kaming nagpapasalamat sa inyo na kami ay binigyan ng buhay upang kami ay nandito sa mundong ito. At kami po ay mas nagpapasalamat sapagkat binigyan niyo kami ng karapatan na tawagin ka naming Ama at kayo maging anak. At kami niligtas sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Kinikilala po namin dakilang sakripisyo na ginawa ng aming Panginoon. Iniwan niyang karangalan ng langit at nagpambaba na katulad sa amin at naging masunog sa kamatayan sa krus upang kami magkaroon lamang ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nagpapasalap din po kami sa Espiritu Santo na ito'y kanyang pinahayag at pinatunayan na ito'y katotohanan. At nagpapasalap po kami sa mga kapatid sapagkat sila rin ay kami po ay nagkakaroon ng pagtitibay ng pananampalataya pag nakikita natin ang mga tapat na kapatid na naglilingkod sa inyo, Diyos. Nagpapasalamat pa kami sa iyong pamilya at ito'y binigay niyong kaloob sa amin. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga kasalanan. Sana po kami yung patnubayan sa kasalukuyang pandemya na sana kami maiwas. At kung kami po ay mapunta sa kalagayan niyo, na sa kami ingatan niyo at kami nagtitiwala sapagkat kayo mga anak, kahit ano mangyari, ito'y pagbabanggi sa amin. Naway bigyan pa rin niyo kami ng karapatan bukas, ng karagdagan ng buhay. At ang mga bagay na tayo may hiningi, sa dakilang Panginoon sa Kristo. Amen. Pagbukas naman po, mga kapatid, kung lulobin ng Panginoon, ay Genesis chapter 17. Ay, sabi po ni Koji Kimson, Pangasinan po ako kanya. Nakapag-asabol po ako ng taga-Quirino. Yung pong pao sa Pangasinan, dalawang klase. Yung pong Eastern Pangasinan, yan ang Asingan, Umingan, Urdaneta, Villasis, Ilocano po mga tao dyan. Yung Central at Eastern Pangasinan ay Pangasinan. Hindi ko alam kung mas marami, Ilocano o Pangasinan sa probinsya ng Pangasinan. Pagdating mo sa Dagupan City, halo-halo yung mga tao dyan, Lingayen, hanggang sa makarating ka sa papuntang Alaminos. Halo-halo yung mga tao dyan, may Pangasinan at merong Ilocano. Yun po ang lugar ng Pangasinan. Galing po sa salitang Pangasinan. Siguro dahil malapit sa dagat po, pinanggagalingan ng asin. Yun ang nakinig ko na po. So bukas po, magyan po tayo mga kapatid.
do the most precaution, tayo maging relax dahil hindi natin alam ang ating kalaban. Kalimutan po lang sa panalangin mga kapatid na may karamdaman, si Brother Mac. Pero bumubuti ng kalagayan at ang mga lahat ng mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. So, sana po tayo po ingatan ng Diyos at tayo mag-ingat. Stay safe.